Okay mga bossing, ayan, magandang araw na naman po sa inyo mga bossing. So welcome back na naman dito sa ating channel. At for today's video natin mga bossing, ito namang i-share ko sa inyo. Sigurado maraming makaka-experience sa inyo nito. Ayan, so yung laging pagluag ng inyong mga, so hanggang sa nangyayari, ayan, wine-weldingan, pinapalitan ng mga tornilyo, kung ano-anong ginagawa na para lang wag umikot. So anong nangyayari kasi, napapabayaan siya ng luag hanggang sa umiikot at natatanggal na yung pinakangipin ng ating pinaka shifting fork pedal. So anong nangyayari, ayan, ganyan, parang nalo-lost thread. So dito for today's video natin, ito i-share ko sa inyo so kung paano natin papalitan ng shifting fork pedal ang Barako 175. So sa mga gusto magpalit ng ating shift, kayan, so ito ay nabili ng ating customer sa kasa sa parang halagang nasa mga 746 lang. Ayan. So kung gusto niyo maayos na yung inyong mga brake pedal, ay yung inyong mga shifting pedal, ayan, ito na yung gagawin natin. Ito yung tutorial natin. Ipo-full tutorial ko to mga bossing para mas matutunan po ninyo at hindi po kayo malito. So kahit kayong mismo mag DIY, basta meron po kayong mga proper tools sa magagamit, kaya-kaya nyo tong gawin mga bossing. So tuturo at share ko sa inyo step by step. So ang gagawin muna natin mga bossing, yan, so dito sa bandang clutch side po tayo magbubukas ng ating makina, dahil nasa likod po nung ating pinaka clutch housing yung ating pinaka shifting fork. Yan o. Okay, so ang gagawin natin, bubuksan natin ito. So panoodin na lang po ninyo yung video at i-guide ko po kayo. So kung halimbawa gusto nyong gayahin, ito pwede nyo nang i-DIY. Okay. Okay mga bossing, ayan, so umpisahan na natin baklasin yung ating makina. Dito tayo sa mga bandang clutch side. So unahin natin tanggalin itong ating kickstart. So gamit yung 12mm, ayan, tanggalin natin yung tornilyo para matanggal natin yung ating kickstarter. Then ang sunod naman natin dito is yung ating oil passage. Ayan, oil passage yan na papunta doon sa ating itaas. So tanggalin muna po natin yung ating tornilyo. Ayan, banjo bolt mga bossing, ayan. So ito yung iba, pinapalitan nila para mapalaki yung butas. Ayan. So meron siyang copper washer mga bossing, bali dalawang copper washer po yan. So pumapagitna doon sa ating mismong oil passage. So ang sunod natin gagawin is tanggalin natin yung 13 tornilyo ng ating clutch side. Okay. So ang pihit dyan mga bossing, kung kayo ay nakaharap sa makina, ang pihit po nyan ay laging pakaliwa kung pakalas. Okay. So para hindi kayo malito, so ayun, pakaliwa po ang pihit natin. Ayan, so tanggal na natin yung mga tornilyo at yung ating pinaka mismo clutch cable. Then ang sunod natin gagawin ay hihilahin na natin mga bossing. Pero mga bossing, pagka po ang inyong mga unit ay standard pa at hindi po siya nabubuksan, so maging aware lang po kayo na medyo matigas po talaga siyang tanggalin. Medyo maganit po siyang tanggalin dahil kapit na kapit yung pinaka gasket niya mga bossing. So napakahirap talaga ng tanggalin. So itong unit na to, kaya medyo madali siyang tanggalin. Ayan, ito nga pala yung copper washer na nasa ilalim. So kaya madali siyang tanggalin dahil ito ay nabuksan na. So napalitan na siya ng gasket. Okay, so madali na siyang hilahin. Pero kapag ka mga bossing bago, so kakailanganin pa po ninyong pukpukin doon sa may bandang gilid, dito sa may dalawang kuntil ng ating mismo clutch cover. So gamit, ang ginagawa natin, gamit yung 8 na T-wrench, yan, dito natin siya pinapalo palabas dun sa may bandang magneto, papalabas dito sa atin, para lang may labas natin yung pinaka clutch cover. Kasi kung sabi ko nga, napakaganit po talaga nun. So magiging handa kayo dyan sa paglilinis. Napakahirap ng paglilinis, lalo na pagka standard yung inyong pinaka gasket. Okay, so tanggalin na po natin itong ating pinaka cover. Ayan, so magiging madali yung ating pagpapalit dito kasi unang-una hindi ganun kahirap yung pagpapalit ng gasket. Sa paglilinis ng gasket, dun isa sa napakahirap gawin pagdating dito sa ating clutch side gasket. Okay, so ang sunod naman natin mga bossing, tanggal na natin yung cover. So tatanggalin naman po natin dyan mga boss ay yung ating 4 na bolt ng ating
clutch lining. Ayan, 4 na bolt yan mga bossing. Lahat ng pihit po pagka pakala syempre laging pakaliwa. Okay, so tanggalin po natin yung 4 na bolt. So madali lang. So kung magpapalit kayo ng clutch lining, same process lang din po. Ganito lang din po siya kadali. Okay, so wala pa lang tayong video nung pagpapalit ng shifting fork. So bibihira din yung nakikita ko na nagpapalit ng shifting fork. So baka sakali ito makatulong sa inyo. Okay, so bunutin na po natin yung isang buong clutch lining. Ayan, so kung makikita nyo sa video, isang buo ko siyang tinanggal. Ayan, ganyan lang po. So kung ang papalitan nyo lang ay shifting fork, so huwag nyo lang galawin. So kung ano lang yung tinanggal nyo, so ganun lang din po ninyo ibabalik. So ang gagawin naman natin is tanggalin naman po natin itong ating size 22 ng socket. Ito naman po yung pinaka tornilyo ng ating pinaka clutch hub. Ayan, so pihit ulit is pakaliwa, pero pagka sa mga Bajaj mga bossing, ang pihit po ng kanilang tornilyo sa paluag ay sa pakanan. Okay, ayan, so tanggalin natin. At ito makikita nyo yung ating cone washer kung tawagin mga bossing. So cone washer, dahil siya po ay merong nakaumbok, so parang nangyayari ay binibigyan niya ng pressure yung ating tornilyo para wag kumalas. Yun po yung trabaho ng ating cone washer. So tanggalin natin itong ating clutch hub. Ayan, so gamit yung ating long nose naman, tanggalin naman natin yung ating pinaka washer sa loob. So meron po siyang guide mga bossing. So hindi nyo po siya matatanggal na isang hilahan. So itatama nyo doon sa pinaka guide ng pinaka shafting. Okay, ayan, tanggal na natin yung ating clutch housing. So dito naman tayo mga bossing sa pagkakalas ng ating mismong shifting pedal. So itong pinaka spring natin mga bossing, ito yung pinatawag nating pinaka spring. So ganito lang po siya tanggalin. Yan po yung una nyo tatanggalin mga bossing. So madali lang po siya kung paano nyo pipisilin nyo lang yung pinaka spring natin. Parang ganito ang ginagawa ko. Mamaya papakita ko sa inyo malapitan. Okay, so medyo alangan lang kasi hawak ko yung cellphone, then tinatanggal ko siya. So ito yung ating pinaka spring ng ating. So para mailabas po natin siya ng buo mga bossing, ayan. So ang ginagawa ko dito, pupukpukin ko lang muna siya ng bahagya dun sa kabilang parte para mailabas. Okay, so para may tanggal natin itong isang piraso ng pyesa na to na nasa likodan ng ating. So ito, ganito yung gagawin natin mga bossing. Medyo papaluin ko lang siya ng konti. Ayan, ganito siya mga bossing. Papaluin lang natin siya ng konti, yung bahagya lang. So yung matitira lang is yung pinaka ngipin dyan sa may bandang harapan. Ito, ayan. So para mailabas natin ito, ang ating pinaka isang pyesa na to na siyang nagsiship do sa ating pinaka shifting drum, star circle jam natin kung tawagin natin yan. Ayan, ito para matanggal po natin yan mga boss. Then ayan, kapag natanggal na po ninyo, pwede na po ninyo yung hugutin. Maliban na lang po kapag kayong inyong mga kay meron ng mga pinag-weldingan, so wag po ninyong hihilahin kasi hindi nyo po may papalabas yan kung merong mga naka-welding. So kailangan po ninyo doon ay kikinisin po ninyo inyong buong dulo, kasi hindi po, napakasigo po kasi nyan, hindi nyo siya may lalabas. Okay, so eto mga bossing, nailabas na natin. So medyo pinukpok pa natin ng konti kasi medyo may tama. Ayan o, kung makikita nyo. So para lang may labas natin na smooth, ayan, medyo ginrind pa nga natin yung bandang dulo kasi meron tama. So ito naman yung ating pamalit na nabili ni customer sa halagang 746. So ang gagawin natin dyan mga boss, ililipat naman natin itong ating pinaka spring. Okay, so itong mga boss, panoodin nyo lang kung paano natin siya gagawin. Sa pagtatanggal madali lang. So kahit gamit yung ating long nose, so pwede nyo siyang hilahin lang. So parang ganito mga bossing, oh. Panoodin po ninyo kung paano natin tatanggalin yung ating pinaka spring. Ayan, taas lang at ayun, tanggal na yan mga boss. So dun lang sa pagkakabit, so medyo may kanya-kanya na lang ng diskarte kung paano natin ikakabit. So gayahin nyo na lang yung ginagawa ko para hindi kayo malito kung paano nyo ikakabit ulit. So kung paano tinanggal, so palit lang na. So wag nyo nang baguhin yung posisyon ng kamay nyo para hindi magbaliktad yung pinaka spring. So sa pagkakabit, ayan, medyo nahihirapan tayo dito.
So diskartehan lang, kanya-kanya lang ng diskarte kung paano ibabalik. Pero ito, nakuha ko rin yung diskarte, yung style na pinakamadali. So gamit yung set flip remover na pabuka. Ayan. So medyo ingat-ingat lang din po kung gagayahin po ninyo video natin. Medyo sanay lang po tayo, kaya alam na natin yung diskarte. So ang gagawin lang po natin, pag naipasok ng konti, saka natin pipisilin, and ipapasok na natin yung pinaka spring. Ayan. So makikita nyo, pasok na yung ating spring. So ang gagawin nyo lang mga bossing is isesentro yung spring do sa mismong. At ito ang gagawin natin dyan mga bossing pag ipapasok na natin sa loob. So malapitan ko ipakikita sa inyo kung paano natin siya ikakabit, kasi yan din naman yung sistema na gagawin natin doon mamaya pag kinabit natin. So para mas makita nyo lang na mas maayos at mas malinaw, so ganito po ang posisyon nya mga bossing. Ayan. So ganyan lang po ikabit yung pinaka spring ng ating. At dapat pag tinetesting po ninyo, ayan, ganyan po naglalaro yung ating shifting. Yan po kasi yung umaakma dun sa ating mismong star na shifting drum para mag-shift ng ating mga kambyo. So syempre tapos na natin buuin, nailipat na natin yung ating spring. So ang gagawin natin mga bossing, syempre ipapasok na natin. Ayan. So lalagyan muna natin lang langis para smooth po siyang pumasok. So pag pinasok po natin mga bossing yung ating shifting ulit, so wag po ninyong isasagad muna agad. Okay? Kasi pag sinagad nyo po yan, hindi nyo po may papasok ulit yung isang pyesa. So kailangan bahagya lang at medyo nakalawit lang, at least nakapasok lang yung pinaka spring. Ito mga bossing, ganito po yung position nya para may pasok po ninyo yung ating isang pyesa. Ayan, ito mga bossing. So kung mapapansin nyo, ayan, panama lang, panapat lang yung ating pinaka guide doon sa ating, ayan, ganito mga bossing. Dapat tapat lang siya para may pasok po natin itong isang ating pyesa. Ayan. So, may papasok natin siya ng madali at smooth. Ayan. So yung pagkakabit na spring, gaya nung ginawa natin kanina sa malapitang video, so ganun lang din po yung gagawin natin. At ganun lang siya kadali. So kapag na-position nyo na mga bossing yung ayan, nailagay nyo na rin yung ating pinaka spring, so pwede nyo na siyang ipasok ng sagad-sagadan. So pupukpukin nyo lang yung mga bossing, bahagya lang naman yan. So kaya kahit nga tulak ng kamay, wag lang may tama yung pinaka dulo. Okay, so ganito ang position nya mga bossing. Ayan. And testingin ulit natin kung naglalaro yung ating pinaka shifting, kasi baka mamaya malaglag yung ating spring. So yung isa sa nagiging issue dati ni Barako, na natatanggal yung spring kaya ayaw mag shifting. Ayan. So ganyan yung position nya. Then ito, ayos na yan mga bossing. Balik na natin yung ating clutch housing at yung ating pinaka washer sa loob na merong guide. Ayan. Pasok natin yan. Then ito mga bossing, dito sa pagkakataong ito, so dapat bubuin ko na siya, kaso ang problema, ayan nga, ito lang dapat yung pinapapaltan ni boss dito sa kanyang motor. Pero syempre dito kasi sa shop, hindi porket yun lang yung pinagawa ni boss, so hindi po tayo sa nagpaparami ng babayaran, ano. So ang ginagawa po natin dito is i-check pa rin natin yung mga iba't ibang pyesa, kasi gaya nito mga bossing, kung makikita nyo at mapapansin nyo, yung kanyang pinaka shifting yung kanyang pinaka clutch hub ay tangos na. Ayan. So ito, papakita ko sa inyo mga bossing yung kanyang clutch hub. Ayan, so tangos na siya. So ang mangyayari, so kung ikakabit nyo lang din ulit ito ng hindi alam ni customer, so baka mamaya lumabas na pagka bumigay itong kanyang pinaka clutch housing at yung kanyang pinaka clutch lining sa mga darating na araw, so tayo din lang yung babalikan. So nakukuha nyo ba yung ibig sabihin mga bossing? So kaya po natin ginagawa yung pag-check, kasi sayang kasi yung isang bukas natin na kung po pwede naman na idamay na natin, kasi sayang yung isang paggawa ni boss. So natural lang talaga na meron yung mga ganyang pagkakataon na kapag meron tayong pinagagawa ay talaga pong pagka medyo maselan or medyo may concern sa atin yung ating mga mekaniko, so ina-advise po nila tayo sa mga ganito, gaya ng ginagawa namin dito sa shop. Ayan. So kung mapapansin nyo, yung clutch lining nya 5 na, at ito yung panlima na clutch lining na kinonvert. Ayan.
So tinangusan siya mga bossing para maging 5. So dati na itong may tangos. So ang ginawa na lang nagdagdag sila ng clutch lining na tinangusan yung kabila para kumapal at magpang-abot ulit yung pinaka clutch hub. So antay lang natin yung feedback ng ating customer kung ano yung magiging decision niya dito, kasi itong unit na ito ay iniwanan lang dito sa shop. So pinagkatiwalaan niya yung unit niya dito sa shop. So tinawagan natin siya, inantay lang natin yung kanyang feedback. So ayun nga, at sabi nga ni customer ay palitan na rin kung anong kailangan palitan para isang paggawa na nga lang. So ito yung bago nating clutch hub na ayan, kung makikita nyo at mapapansin nyo, tangos yung nasa kaliwang bahagi ng ating kamay. So kabit na natin mga bossing, cone washer at saka yung ating 22mm na tornilyo. Ayan. So siguraduhin lang po natin mahigpit yung ating pinaka tornilyo. At ayan, kabit na natin yung ating bagong clutch lining. So pinalitan na rin po natin dito yung ating isang clutch plate dahil tangos yung isang clutch plate. So ang ginagawa naman natin dito sa shop, kung ano lang yung siram parts, yun lang po yung papalitan natin. So hindi siya by set, meron naman tayo na kukuhanan na by piece. So sayang din naman kung papalitan lahat, yung pwede namang isa na lang. Okay, so ito yung pinaka partner ng ating clutch hub. Ayan, so tangos na tangos din yung kabila. So ang ginawa natin, nilipat na lang natin yung bearing dito sa kanyang bagong clutch hub. At ayan, ito, kabit na ulit natin mga boss. Lagay natin yung ating 4 na clutch spring at yung ating 4 na tornilyo. So lahat ng pahigpit naman mga bossing, yan po ay pakanan. Okay, so lahat ng pag maghihigpit naman po kayo, yan po lahat ay pakanan. Okay, so higpitan natin yan mga boss. At all goods na tayo doon sa ating project dito sa Barako 175 na pagpapalit ng shifting fork pedal. Okay, so mamaya papakita ko sa inyo yung naging finished product natin na quality na Seago yung kanyang pinaka pedal. Hindi na umaalog at hindi na umiikot yung pedal. So minsan nangyayari ayaw kumambyo. Ayan, so kabit na natin yung ating pinaka clutch side cover at all goods na tayo boss. Okay, so ayun lang, maraming salamat sa inyo panonood. So till next video natin mga bossing. So wag po kayong mawala, baka mamaya yung mga video ng ating ni-upload ay isa sa mga video na hinahanap ninyo na po pwedeng makatulong sa inyong pag-DIY o maging gabay ninyo at inyong maging idea. So yung mga video na i-upload natin mga bossing, yan po ay isang paraan po para makatulong naman po kami sa inyo, mga gusto mag-DIY, doon sa mga gusto makatipid. Ayan, so nilalabas po natin yung ating mga video para magkaroon kayo ng idea at magkaroon kayo ng pagkakataon na makapaggawa ng sarili nyong mga motor. Okay, so yun lang mga bossing.